Ay, magandang hapon sa ating mga kapatid. Andito ako sa church upang maghatid ng mensahe ng Panginoon para sa atin sa ganitong kapanahunan. Medyo malungkot lang kasi ah, walang tao dito sa loob ng church, maliban sa amin ni Ann. Ah, Ann, ipakita mo nga yung, iikot mo nga yung camera. Ipapakita namin sa inyo kung ano yung itsura ng church. Baka nakalimutan nyo na eh. So, okay mga kapatid, pasensya na rin kayo at hindi ako nakakapag-ahit mula pa noong nagsimula ang lockdown. So, ang ating pag-aaralan sa hapong ito ng linggo ay sa Hebrews 13:5. So, kung meron kayong mga Biblia, makibukas kayo sa Hebrews chapter 13 verse 5. Ang sinasabi dito sa NIV, keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Sa Tagalog, ito ang sinasabi, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, magkaisa kayo sa inyong tinatangkilik, magkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. So ito po yung mga pangako ng Panginoon sa atin, lalo na sa ganitong panahon ng pandemic, no, na maraming tao ang talagang sobra ang pagmamahal sa salapi na parang hindi mabubuhay ng walang pera at hindi kontento sa mga bagay na nasa kanila, no? Kaya ito yung isang magandang panahon na makita natin ano ba ang kalooban ng Diyos sa panahon ng pandemic, no? Kung meron man akong nais na i-memorize nyo sa loob ng isang linggo bago tayo magkitang muli, ay ito: God's presence and help satisfies me, no? Ang presensya at ang tulong ng Diyos ang siyang nakapag satisfy sa akin. Ang hirap i-Tagalog na satisfy. Anyway, so tingnan natin ano yung mga sinasabi ng Panginoon dito sa talatang ito. Hebrews 13 verse 5, no? Una, ang isang bagay na dapat makita natin, no, nais na ipahayag sa atin ng Panginoon, ano ang karakter mo sa ganitong pagkakataon, no? Dapat makasigurado tayo ano ang karakter natin, na dapat ang ating ugali ay malaya sa pagmamahal sa salapi. Maraming tao ang nagagalit dahil hindi sila nabibigyan ng ayuda mula sa gobyerno, no? Marami ang nagtatampo, marami ang yung hindi kontento sa kanilang mga tinatanggap mula sa gobyerno. Hindi kaya ito ay kapahayagan ng pagmamahal sa salapi, no? Ano ang ating mga reputasyon bilang mga Kristiyano? Ano ang ating ugali bilang mga Kristiyano? Ang sabi dito, ang reputasyon daw ay isang bagay kung ano ang tingin sa atin ng ibang tao, no? Reputation is what other thinks you are. Ang character naman is what God knows you are, no? Kung ano ang pagtingin sa atin ng Panginoon, yun daw yung character natin. So dito, makikita ano ang karakter na nais ng Diyos para sa isang Kristiyano, no? Sa context ng talata na ating pinag-uusapan, nais na ipaunawa sa atin na nais na ipahayag sa atin ano ang ugali mo, ano ang focus mo sa mga ganitong panahon. Ano ang ugali mo sa mga ganitong panahon? Pagmamahal sa salapi
hindi kontento sa mga bagay na iyong tinatanggap o kinakalinga? No? Ano ang ugali ng isang Kristiyano sa kapanahon na natin ngayon? Ang sinasabi ng Biblia, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Ibig sabihin, maging malaya kayo sa pag-ibig sa salapi. Ang salapi, bagamat nakakabigay ng satisfaction, pero hindi talaga nakapagdudulot ng ng tunay na satisfaction sa buhay. Ang pag-ibig sa salapi ay, alam natin na ang salapi ay nauubos, nawawala, no? Kaya mahalaga sa buhay ng isang Kristiyano sa panahon natin ngayon yung karakter. Ano yung ugali? Nagmamahal ka ba sa salapi? Kontento ka ba sa buhay mo? Kaya dito sinasabi, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. No? Kung meron mang dapat ibigin, yan ay ang Panginoon na nangako na sabi niya, never will I leave you, never will I forsake you. Sa anumang paraan, hindi kita pagkukulangin. Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. So yan ang sabi ng Panginoon. Kaya dapat maging malaya ang isang Kristiyano sa pagmamahal sa salapi. Kung hindi man tayo mabigyan ng ayuda ng gobyerno, maging kontento tayo kung anong merong ibibigay sa atin ng Panginoon. Maging kontento tayo kung anong meron na darating sa ating bahay. Kung 2 dilata at 1 kilong bigas, okay, salamat sa Panginoon. Kung wala, okay rin. Dahil ang pangako naman ng Panginoon, hindi kita pababayaan. Diba? Ang sabi diyan, hindi kita pagkukulangin, hindi kita pababayaan. Dito nyo isang personal. Ito ay personal na pangako sa iyo bilang isang anak ng Diyos. Kaya, dapat maging malaya sa pagmamahal sa salapi. Isa sa mga character traits na hinahangad ng Biblia lalo na sa mga diakono at sa mga nanunungkulan sa iglesia, yung yung pagkakaroon ng malaya sa pagmamahal sa salapi. Hindi nagmamahal sa salapi, no? Nagmamahal sa Diyos pero hindi sa salapi. Sabi nga sa Luke 16:13, no servant can serve 2 masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Verse 14, sabi dito, now the Pharisees who were lovers of money were listening to all these things, and they were scoffing at him. No? Ibig sabihin, galit na galit yung mga Pariseyo na nagmamahal sa salapi dahil sa mga sinasabi ng ating Panginoon. At kung tayo ay nasasaktan, hintay mo na, baka may katotohanan na sinasabi ng Biblia, baka nagmamahal ka na sa salapi. So mahalaga na ang isang Kristiyano ay hindi nagmamahal sa salapi. Nagmamahal sa Diyos na nangangako sa atin na tayo ay kanyang pagpapalain, pagkakaloob ang pangangailangan at hindi pababayaan at hindi sa salapi. Ano ba yung mga ehemplo ng mga taong nagmahal sa salapi? No? Sa Old Testament, si Akan, at ang masakit sa buhay ni Akan, hindi lang siya ang naparusahan, kundi yung buong pamilya niya ang naparusahan. Si Gehazi na matagal ng alipin ni Elisha o kasama ni Elisha sa ministry, si Gehazi. No? Pero dahil sa kanyang pagmamahal sa salapi, yung ketong na nasa isang tao na pinagaling ni Elisha ay nalipat sa kanya. Siya ay pinarusahan ng Panginoon. Si Judas, nakasama ni Jesus sa loob ng 3 taon. Gumagawa siya ng ministry, kasama ni Jesus, pero sobrang laki ng kanyang pagmamahal sa salapi. At ang panghuli, si Ananias at saka si Sapphira. Ang mag-asawang ito na ipinagkait ang nararapat na para sa Panginoon, at malungkot ang naging nangyari sa mag-asawang ito, dahil sa kanilang pagmamahal sa salapi, napahamak ang kanilang mga buhay. Kaya bagamat ang kayamanan ay nagdudulot ng advantages, pero meron din itong mga disadvantages, no?
Kapag ang isang tao ay nagtiwala sa kanyang kayamanan, nawawala ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. No? Nawawala ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Kaya, sa ganitong panahon ng pandemic, huwag magtiwala sa kayamanan, sa pera, o sa mga bagay. Maniwala lamang, manampalataya lamang sa Panginoon na may mahalagang pangako sa atin. Kaya nga, ang mga taong nagmamahal sa salapi ay nagiging alipin ng salapi. No? Nagiging alipin sila ng salapi. Sa Hebrews, no, meron doong talata na sinabi, lay aside these temporal, worldly encumbrances. So, ibig sabihin, isantabi mo ang mga bagay na ito na talagang nagiging sagabal sa iyong buhay bilang isang mananampalataya. Sa Mark 4:19, sabi ni Jesus, the worries of this world and the deceitfulness of riches and the desires for other things enter in and choke the word, and it becomes unfruitful. No, yung mga ito yung yung uh, parable ng ng yung mga nahulog sa magandang lupa, nahulog sa batuhan, nahulog sa daan, no, tumubo nga, kaya lang yung deceitfulness ng riches, yung desires for other things, no, siya yung nag-choke, kaya hindi siya naging mabunga. Kaya sa 1 Timothy 3:2-3, ito ang sabi, do not even entertain the tiniest thought of church leadership if you are a lover of money. So sinasabi sa Timothy, kung ikaw ay nagmamahal sa salapi, hindi ka dapat humahawak ng church leadership dahil napaka-delikado, no? Napaka-delikado sa buhay ng isang mananampalataya ang nagmamahal sa salapi. Tapos, ang isa pang makikita natin diyan sa talatang yan, ang sabi, and be content with what you have. O kaya, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Be content with what you have. Si Pablo ay sumulat kay Timoteo tungkol sa contentment. No? Sabi niya sa verse 7, for we have brought nothing into the world, so we cannot take anything out of it either. And if we have food and covering, with this we shall be content. No? Ang sabi ni Pablo kay Timoteo, kung ikaw ay may pagkain at merong sisilungan, dapat maging kontento ka. At tayo namang lahat bilang mga mananampalataya ng iglesia ay mayroong bahay na sinisilungan at mayroon din namang pagkain, bagamat konti, pero sapat na rin para sa atin at sa ating mga anak ang pagkain na ating kinakain sa araw-araw. At sabi ng Panginoon, maging kontento kung anong meron ka. Huwag nang maghangad ng mga ibang bagay na hindi naman kayang abutin, no, ng buhay sa ngayon. Maging kontento. Maging kontento. Ito ay nasa sa English, ang pagkakagamit nito ay active voice, no? Ang ibig sabihin, to be enough, to be sufficient, to be adequate, no? Ang salitang ito, be content, ay isang klase ng salita na sinasabi sa atin, maging kontento ka na. Huwag ka nang maghanap pa ng iba. No, kung ang ibang tao ay nabigyan ng ayuda, ng pera at pagkain, at ang sayo ay kukonti na lang, maging kontento ka na lang sa kukonti. Dahil meron namang pangako ang Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kaya sabi dito, be content with what you have. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Ano ang bagay na dumarating sa atin, yan ay kaloob ng Diyos. No, maging ito man ay salapi, pagkain, no, lahat ng iyan ay kaloob ng Diyos. At dahil ang Diyos ang nagkaloob,
Dapat tayo ay maging kontento sa kung anong meron tayo. Kung tayo ay meron na lang asin at toyo para pang ulam, maging kontento tayo roon. Huwag na tayong maghanap pa ng iba na maaaring ikadulot pa sa ating hindi paglago bilang isang Kristiyano. Kaya sabi dito, be content. Sabi nga, being content and be content with what you have. Sa Griego, ang pagkakasulat, being content with what you have. Ibig sabihin, dapat ito ay maging ugali ng isang Kristiyano. Being content, ito ay nasa present tense. At dahil ito ay nasa present tense, sinasabihan tayo ng salita ng Diyos na simula ngayon, yan ang maging ugali mo bilang isang, kung maging kontento ka kung anong meron ka, maging kontento ka kung bigas na lang, maging kontento ka kung ano ang makakain, huwag ka nang maghanap ng iba, maging kontento na lang bilang isang Kristiyano. Sabi ni Pablo sa Philippians 4, not that I speak from want, for I have learned to be content in whatever circumstances I am. I know how to get along with humble means, and I also know how to live in prosperity. In any and every circumstance, I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need. I can do all things through Him who strengthens me. Dito sinasabi ni Pablo, naranasan niya kung paano magkaroon ng marami. Naranasan niya kung paano magkaroon ng wala. Naranasan niya kung paano magutom. Naranasan niya kung paano mabusog. At ang sabi niya, dahil dito, magagawa ko ang lahat ng bagay. Dahil sa Kanya na nagbibigay ng lakas sa akin. At ganun din tayo bilang mga Kristiyano, katulad din ni Pablo. Dahil kay Kristo, makakayanan nating magutom, makakayanan nating mabusog, makakayanan nating mayroon, makakayanan nating wala, dahil kay Kristo. At yan ay isang bagay na kakayanan ng Espiritu ng Diyos. Kung ikaw ay isang Kristiyano at pinananahanan ng banal na Espiritu, meron kang tinatawag na Spirit's enablement, Spirit's enabling power. May kapangyarihan ng banal na Espiritu para hindi ka magutom, para hindi ka magkasakit sa panahon ng kagutuman. Naaalagaan niya ang katawan mo sa kabila ng tinatamasa mo ngayon. Kaya mahalaga bilang mga Kristiyano, mga kapatid, maging kontento sa kung anong meron ka. Maging kontento. Kung isang takal na lang ng bigas meron ka, maging kontento ka na. At yan ang panahon para mas magtiwala sa Diyos na nangako, hindi kita pababayaan, hindi kita papagkukulangin. Yan ang, kung babasahin nyo ang inyong mga Biblia, ang linaw-linaw, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. At yan ang makapangyarihang pangako ng ating Panginoon. Kaya lang, ang susi, ano ang susi? Do not love money, be content with what you have. Yan ang sabi dito sa atin. With what you have means to be present at one's disposal, one's possession. Kung ano yung meron ka. The literal idea is the things which are at present around one, especially one's circumstances. The basis for such contentment is God's promise of His presence and His power, of His ability to supply the necessities of life. It refers to the ability of the Christian dependent upon the Spirit of Christ to be independent of outward circumstances. Sana naging malinaw sa atin ito, ang presensya at ang kapangyarihan ng Diyos at ang Kanyang mga pangako ang magbibigay sa atin ng contentment sa buhay. Yan ang magbibigay sa atin ng kakayanan na mapagkasya ang anumang meron tayo
ang anumang bagay na tinatangkilik natin. No? The ability of the Christian dependent upon the Spirit of Christ to be independent of outward circumstances. Kaya mga kapatid, mas mainam na kung ang lahat ng tao ay umaasa sa ayuda ng gobyerno, tayo aasa sa ayuda ng Diyos. Tayo ay mananampalataya, natuto pa rin ng Diyos ang kanyang pangako. Ano ang kanyang pangako? Sa anumang paraan, hindi kita papagkukulangin. Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Yan ang pangako ng Diyos sa atin, mga kapatid, sa panahon na ito ng pandemic. Okay, kaya mga kapatid, makikita natin dito, no, sa ating pinag-aaralan, sinasabi niya na sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin at sa anumang paraan hindi kita pababayaan. Ang mga susunod na talata na ating makikita, kung babasahin ko sa NIV ay because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Sa ibang translation, ito ang sinasabi, for He Himself has said, I will never desert you, nor will I ever forsake you. Isang magandang bagay na tingnan nating mabuti, no, yung sinabi ng sumulat ng Hebreo sa salitang for He Himself. Ibig sabihin, ang Diyos mismo ang siyang nagbigay ng pangako, no? Hindi pwedeng i-refute ng sinuman. Ito ay isang walang hanggang pangako para sa lahat ng kanyang mga anak. At ang salitang for, madalas ay napakahalagang salita. Maliit na salita, subalit ito ay napakahalaga dahil for He Himself, ang salitang for ay nag-i-introduce ng isang explanation. At sa context na ito, makikita natin na so in the present context, it introduces the reason why the child of God can and should obey the preceding admonitions, no, na huwag mahalin ng pera at sabi dito, keep your lives from the love of money and be content with what you have. Sabi dito, for He Himself has said. Ito ay isang klase ng salita na nagbibigay ng malakas na emphasis na siya mismo ang nagbibigay ng pangako. Ang Diyos mismo ang nagbibigay ng pangako at hindi tao, hindi lamang ang sumulat ng Hebreo, kundi ang Panginoon mismo, no, ang nagsalita, ang nagbigay ng pangako, no, ang nagbigay ng promise sa atin. Kaya kung titingnan nyo, no, yung salitang I will never desert you, nor will I ever forsake you. Yung salitang never ay very emphatic, no, sa Greek. Ang ibig sabihin, I will never, never, never leave thee, nor I will never, never, never forsake thee. No? Kaya ganun na lang ang pangako ng Diyos sa atin. Yung salitang desert o leave ay maraming ibig sabihin ng salitang ito, no? Mayroong ibig sabihin ay to send back, to relax, to loosen, not to uphold, to let sink. But in this verse in Hebrews refers to the fact that God will not abandon us. He is not going to leave us, fail to uphold us, or let us sink, no? Ibig sabihin, hindi tayo papabayaan ng Panginoon na malunod sa dami ng pagsubok. Hindi niya tayo papabayaan na mawala sa kanyang harapan. Yung salitang forsake, no, ang ibig sabihin ay abandon, desert, or live in helpless. It speaks of forsaking someone in a state of defeat or helplessness, even in midst of hostile circumstances. Now, the writer of the Hebrews uses this verb to describe the way Demas left him in a church, si Pablo, utterly forsaking him, letting him down and bring disappointment to the great apostle who sat in a prison cell.
Hindi ganyan ang gagawin ng Diyos sa atin. Hindi katulad ng ginawa ni Demas nung iniwanan niya si Pablo sa ministry, kundi mananatili ang Panginoon tulad ng kanyang pinangako at hindi siya aalis magpakailanman. No. Merong isang istorya patungkol sa isang businessman at saka isang mangingisda. Minsan yung businessman nakita niya yung isang mangingisda na nakaupo, na pakuya-kuyakoy na nakaupo sa kanyang bangka. Kaya parang nagtataka yung businessman, bakit walang ginagawa yung mangingisda. So ang tanong niya, why aren't you out there fishing? So bakit wala ka doon at nangingisda? No? Ang sabi ng mangingisda, kasi meron akong nahuli na sapat para sa araw na ito. At ang sabi ng businessman, bakit hindi ka manghuli ng marami pang isda na mas marami pa sa pangangailangan mo ngayon? Ang sagot ng mangingisda, bakit ko naman gagawin yon? Ang sagot ng businessman, para mas marami kang pera, no? Mas makakabili ka ng mas maayos na bangka, makakapunta ka sa laot, makakahuli ka ng mas maraming isda, no? Makakabili ka ng mas magagandang fishing nets, mas makakahuli ka ng mas marami pang isda, at sa ganun makakakuha ka ng mas maraming pera. At eventually, no, kung ikaw ay magiging successful sa pangingisda, makakabili ka ng mas maraming bangka para ikaw ay mas maging mayaman. Ang sagot ng mangingisda, pagkatapos nun, anong gagawin ko? Ang sagot ng businessman, di pwede kang umupo at enjoyin ang buhay, no, sabi ng businessman. Kaya ang sagot ng mangingisda, ano ba sa palagay mo ang ginagawa ko ngayon? No? Ang mangingisdang ito ay kontento na sa kanyang buhay, kontento sa kung ano ang kanyang nahuli para sa araw na iyon, at ini-enjoy niya na lang ang kanyang buhay. No? Katulad din ng mangingisdang ito, ang sinasabihan tayo ng Panginoon, maging kontento, no? Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, dahil sa may pangako ang Panginoon. Ang sabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. No? Kaya dito makikita natin, no, yung sa ating sermon idea, God's presence and promises satisfies me. No, God's presence and promises satisfies me. So, salamat sa Panginoon sa kanyang salita. So mga kapatid, wag nating kakalimutan ang pangako ng Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan, at tayo ay kanyang pag-iingatan. So tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa hapong ito na kami ay nakapag-aral, bagamat kami ay nasa aming mga iba't ibang tahanan. Salamat, Panginoon, na ang lugar na ito, bagamat walang tao, ay punong-puno ng presensya ng Banal na Espiritu. At pinupuri ka namin sa biyaya, pagpapala, sa kagalingan. Salamat sa mga pagkakaloob mo ng lahat ng aming pangangailangan sa panahon na ito ng pandemic. At talagang pinapatunayan mo sa amin, hindi ka nagkukulang at laging sapat ang biyaya mo sa lahat ng aming mga pangangailangan. Pinupuri ka namin sa hapong ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan mula ngayon at magpakailan paman. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless you. Salamat po.